Isang puting tradya de boda ang nabahiran ng dugo at luha. Sa harap ng mga mayayaman, hinalikan ni Sola ang sapatos ni Doña Sara para sa buhay ng kanyang kapatid. Ngunit ang bawat patak ng luha sa sahig ay naging lason sa kanyang pagtitimpi. Katulong lang ako, pero hindi basura. Ngayon, ang bawat lihim ng pamilya Fuentebella ay nakatago sa kanyang mga palad. Sino ang tunay na marumi? Ang katulong na walang hiya. Kailangang turuan ng hiya. Ang mga salitang iyon ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng malawak na bulwagan. Sa gitna ng kinang ng mga kristal na chandelier at ang amoy ng mamahaling pabango, nakaluhod si Soledad sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay, nakulubot at namumuti na dahil sa maghapong pagkakababad sa sabon at tubig, ay nanginginig habang pilit na pinupunasan ang mantsa ng pulang alak sa laylayan ng trahe de boda ni Doña Sara. Hindi lang ito basta damit. Ito ang simbolo ng kabutihan na ipinagyayabang ng ginang sa kanyang mga panauhin sa gabing iyon ng pagkakawanggawa. Ngunit sa ilalim ng telang seda, ang puso ng nagsusuot nito ay kasing tigas ng bato. Ilang oras bago ang sandaling ito, tiniis ni Sola ang gutom. Hindi siya kumain ng pananghalian at hapunan upang masiguradong perpekto ang bawat nupi ng damit. Inalay niya ang bawat sentimetro ng kanyang pagod para sa ginang, sa pag-asang baka sa ganoong paraan ay lumambot ang puso nito at mapagbigyan ng kanyang hiling. Ang kanyang kapatid na si Junjun ay naghihintay sa ospital. Ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa kamatayan dahil sa paghinto ng kanyang mga bato. Ang bawat kuskos ni Sola sa tela ay isang dasal. Isang pagsasabing, "Ma'am, maawa po kayo. Iligtas niyo ang kapatid ko." Ngunit ang sagot sa kanyang mga dalangin ay ang malutong na paglapat ng palad ni Sara sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sapat na upang patigilin ang tawanan ng mga mayayamang negosyante at kanilang mga asawa. Hindi ito ang sakit ng pisngi ang bumasag kay Sola, kundi ang bigat ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang ulo ay naitaboy sa gilid at ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Ang tanging nakikita niya na lamang ay ang maliliit na hibla ng alikabok sa sahig na tila sumasabay sa kanyang pagkadurog. "Doña Sara, I'm so sorry po. Hindi ko po sinasadya." Pabulong na pagsusumamo ni Sola habang ang kanyang tinig ay tila nalulunod sa sariling lalamunan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa marmol, ngunit mabilis niyang pinunasan ang mga ito gamit ang dulo ng kanyang lumang blusa. Bawal siyang umiyak. Sa bahay na ito, ang luha ay itinuturing na dumi na dapat ay itago. "You're not just clumsy, Sola. You're a thief!" Nanggagalaiting sigaw ni Sara habang itinataas ang kanyang laylayan. "My pearl is missing! Nakita niyo ba? Itong katulong na ito, akala mo ay napakaamo, pero nanakawan pa ako sa harap ninyong lahat." Sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Don Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa railings. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng kalungkutan at pagkalito. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano palihim na tinanggal ni Sara ang perlas mula sa sariling damit bago pa man ito bumaba ng hagdan. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng kadena ng tungkulin at ng pangalang kailangan niyang protektahan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Sola na puno ng paghingi ng saklolo. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pag-iwas ng tingin. Sa loob ng bulsang suot ni Sola, naramdaman niya ang marahas na panginginig ng kanyang lumang cellphone. Alam niya kung sino ang tumatawag. Ang ospital. Ang doktor na magsasabi sa kanyang wala na silang oras. Ang bawat pagyanig ng telepono laban sa kanyang hita ay parang tibok ng puso na unti-unting humihinto. Tumingin si Sara sa kanya ng may mapanguyam na ngiti. Isang ekspresyong tanging ang isang taong sanay sa kapangyarihan ang makakagawa. Inilabas ng ginang ang isang pirasong papel
at isang panulat mula sa kanyang clutch bag. Ito ay isang kasunduan, isang pag-amin na ninakaw ni Sola ang alahas kapalit ng halagang kailangan niya para sa operasyon ni Junjun. Pumili ka, Sola. Malamig na wika ni Sarah. Ang kanyang boses ay parang bulong ng ahas sa gitna ng hardin. Ang dangal mo o ang buhay ng kapatid mo. Huwag kang magmalinis dahil sa mundong ito, ang mga katulad mo ay walang karapatang magkaroon ng pareho. Napatitig si Sola sa panulat na tila ba ito ay isang patalim na handang kumuha ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel, habang sa kanyang isipan ay naririnig niya ang tawa ng kanyang kapatid na unti-unting naglalaho sa dilim. Kung pipirma siya, habang buhay siyang magiging magnanakaw sa mata ng mundo. Kung hindi, yayakapin niya ang isang malamig na bangkay bukas ng umaga. Sa gitna ng marangyang selebrasyon ng pagkakawanggawa, ang pinakamalaking krimen ay hindi ang pagnanakaw ng perlas, kundi ang dahan-dahang pagpatay sa dangal ng isang babaeng wala ng ibang pag-aari, kundi ang kanyang katapatan. Habang ang dulo ng panulat ay dahan-dahang lumalapat sa papel, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Sola na tila isang sugat na ayaw humilom. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang tao para sa pag-ibig bago niya tuluyang makalimutan kung sino siya? Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang malalim na hiwa sa sariling balat ni Soledad. Habang dahan-dahang isinusulat ng kanyang nanginginig na kamay ang kanyang pangalan sa ilalim ng pekeng pag-amin, naramdaman niya ang unti-unting paglalaho ng kanyang huling hibla ng dangal. Ang dulo ng panulat ay parang isang patalim na bumabaon sa kanyang puso. At ang itim na tinta ay tila lason na kumakalat sa kanyang pagkatao. Sa bawat kurba ng titik, naririnig niya sa kanyang isipan ang tinig ng kanyang ina na laging nagsasabing ang katapatan ay higit pa sa ginto. Ngunit sa gabing ito, ang katapatan ay hindi makakapagligtas kay Junjun. Tanging ang kasinungalingang ito ang magsisilbing tulay para sa dugong kailangan ng kanyang kapatid. Good girl! Bulong ni Doña Sara, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis habang mabilis na hinablot ang papel mula sa mesa. See? It's not that hard, Sola. You should be grateful. Binibigyan kita ng pagkakataong itama ang pagkakamali mo, kahit na sa totoo lang ay dapat kang mabulok sa kulungan. Sa di kalayuan, nakasandal si Don Ricardo sa hamba ng pinto ng aklatan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halu-halong galit at matinding pagsisisi. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis sa noo ni Sola, ang pamumuti ng mga kuko nito sa higpit ng pagkakahawak sa sariling palda, at ang paraan ng pagyuko ng ulo nito na tila ba ang buong langit ay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Gusto niyang humakbang pasulong. Gusto niyang agawin ang papel at sabihing, tama na. Ngunit ang takot sa iskandalo at ang pagmamanipula ni Sarah sa nakalipas na mga taon ay parang mga bakal na rehas na humahadlang sa kanya. Tila bumalik ang kanyang gunita 3 taon na ang nakalilipas noong unang araw na dinala ni Sarah si Sola sa mansyon. Noon ay mukhang isang anghel si Sarah na nagsasabing nais niyang tumulong sa isang batang babaeng taga Iloilo na nawalan ng pag-asa. I will give her a home, Ricardo. Pangako ni Sarah noon habang nakangiti. Ngunit ngayon, napagtanto ni Ricardo na hindi tahanan ang ibinigay ng kanyang asawa, kundi isang gintong hawla kung saan ang bawat butil ng pagkain ay may kapalit na kaluluwa. Ang utang na loob na itinanim ni Sarah sa puso ni Sola ay naging isang mahabang tanikala na unti-unting sumasakal sa babae. Lumingon si Sola kay Berta, ang matandang mayordoma na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ni Berta ay nakatingin lamang sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nakatikom ng mahigpit. Alam ni Sola na nakita rin ni Berta ang ginawa ni Sarah. Alam ni Berta na ang perlas ay nasa loob lamang ng clutch bag ng ginang. Ngunit ang takot ni Berta na mawala ng trabaho
at ang utang na loob niya kay Sarah dahil sa pagbabayad ng kanyang operasyon noong nakaraang taon ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Ang bawat buntong hininga ni Berta ay parang isang paghingi ng tawad na hindi kailanman mabibigkas. Berta, dalhin mo na itong babaeng ito sa kanyang silid. Utos ni Sarah habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Make sure she doesn't leave the house. Ayaw nating tumakas ang isang aminadong magnanakaw bago ko maisampa ang kaukulang demanda, hindi ba? Habang naglalakad palayo si Sola, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba ang sahig ay gawa sa putik na humihila sa kanya pababa. Pagpasok niya sa maliit at madilim na kwarto ng mga katulong, iniwan siya ni Berta ng walang imik. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng apron ng matandang mayordoma. Isang lumang sobre na medyo lukot at kupas na ang kulay. Dahan-dahang pinulot ni Sola ang sobre. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang ritmo ng kaba na tila nagbabala ng isang panganib. Nang buksan niya ito, hindi pera o alahas ang nakita niya. Ito ay isang sulat na may sulat kamay na tila nagmamadali. At sa ibaba nito ay ang mga pangalan ng 5 babaeng dating nagtrabaho sa mansyong ito. Sa tabi ng bawat pangalan ay may nakasulat na isang salita. Nawala. Nanginig ang mga daliri ni Sola. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Hindi lang siya ang unang biktima sa bahay na ito ng mga tahimik na luha. Ang sobrang hawak niya ay hindi lang basta papel. Ito ay isang listahan ng mga buhay na nilamon ng anino ni Doña Sara. Sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Siya na ba ang susunod na pangalang isusulat sa listahang ito? O mayroon pa kayang paraan upang maputol ang tanikalang nakagapos sa kanilang lahat? Ang katahimikan sa loob ng mansyong Fuentebella ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat na kumot na tila sumasakal sa sino mang humihinga sa loob nito. Maaga pa lamang ay gising na si Ricardo. Ang kanyang isipan ay pagod mula sa isang gabi nang walang tulog na pagmumuni-muni. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa hardin upang lumanghap ng sariwang hangin, natagpuan niya si Soledad sa gilid ng balon. Pilit na itinatago ang sarili sa likod ng mga malalaking dahon ng mga halaman. Ang sikat ng umaga ay tumama sa braso ni Sola nang itaas niya ito upang punasan ang kanyang noo. Doon ay nakita ni Ricardo ang hindi niya inaasahan. Mga bakas ng kulay ube at asul na tila mga mantsa ng tinta sa isang malinis na papel. Ang mga pasang yon ay hindi likha ng isang aksidente. Ang mga ito ay hugis ng mga daliring mariing bumaon sa laman. Ang puso ni Ricardo ay dumanas ng isang matinding pait, isang kirot na nagmula sa pagsasakatuparan na ang kanyang asawa, ang babaeng ipinagmalaki niya sa buong mundo, ay may kakayahang gumawa ng gayong karahasan. Sola, mahinang tawag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa isang iglap, ang katawan ni Sola ay naging parang isang kwerdas ng gitara na biglang nabanat ng husto. Ang balde ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at nang tumama ito sa semento, ang tubig ay kumalat sa sahig na tila mga luhang hindi na kayang pigilin. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay nanginginig na gumapang sa buong hardin, ngunit mas nakakabingi ang bilis ng paghinga ni Sola. Hindi siya lumingon. Sa halip, ang kanyang mga balikat ay nanginig at bago pa man makalapit si Ricardo, mabilis siyang tumakbo patungo sa kusina. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang anino na nagmamadaling magtago sa dilim. Naiwan si Ricardo na nakatitig sa bakanting espasyo. Ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, natagpuan niya si Sarah na nakaupo sa hapagkainan, yuya na humihigop ng kanyang kape
Habang nagbabasa ng isang magazine tungkol sa marangyang pamumuhay, Sarah, kailangan nating mag-usap tungkol kay Sola. Panimula ni Ricardo, ang kanyang tinig ay mabigat sa seryosong tono. Nakita ko ang mga pasa sa kanya. Ano ang nangyayari sa bahay na ito? Ibinaba ni Sarah ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay nagbigay ng isang pinal na marka sa kanilang usapan. Tumingin siya kay Ricardo nang may lambing na tila lason. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Ricardo, darling, you're too soft-hearted. Minsan, ang disiplina ay mukhang malupit sa mga taong hindi nakakaunawa. Ginagawa ko ito para sa kaayusan ng ating tahanan. Kung hahayaan nating lumabis ang mga katulong, mawawalan tayo ng respeto sa sarili nating mansyon. It's for the sake of our dignity, honey. Ang bawat salita ni Sarah ay parang isang maselang haplos na may kasamang tusok ng karayom. Alam niya kung paano gamitin ang salitang dignidad upang patahimikin si Ricardo. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Ricardo na ang kanyang asawa ay ang haligi ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, ang haliging iyon ay tila gawa sa mga buto ng mga taong kanyang inapi. Nang sumapit ang hating gabi, hindi dinalaw ng antok si Ricardo. Nakatayo siya sa balkonahe, nakatanaw sa malawak na gate ng mansyon. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nakita niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto. Lumabas si Sarah, balot ng isang itim na shawl, at nakipag-usap sa isang lalaking nakatago ang mukha sa anino ng gate. Bagaman malayo, ang hangin ay nagdala ng isang piraso ng kanilang usapan patungo sa kanya. Isang bulong na tila isang sumpa. Siguraduhin mong hindi na siya magsasalita, kahit kailan. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa dugo ni Ricardo nang higit pa sa hamog ng gabi. Habang dahan-dahang isinasara ni Sarah ang gate at naglalakad pabalik sa bahay ng may kumpiyansa, naiwan si Ricardo na may isang katotohanang hindi niya kayang talikuran. Sino ang tinutukoy ni Sarah? At hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang asawa upang manatiling malinis ang kanyang pangalan, kahit na ang buong pundasyon ng kanilang buhay ay nabubulok na sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang madaling araw ay balot pa ng makapal na hamog nang dahan-dahang buksan ni Soledad ang pintuan sa likod ng kusina. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga paa sa sahig na semento ay tila isang nakatutulig na ingay sa gitna ng katahimikan, kaya bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Ang bakal na trangkahan ng mansyon ay naglabas ng marahang tunog ng pag-ikot sa kanyang mga bisagra, isang hudyat na tila babala, bago tuluyang nakalusot si Sola patungo sa kalayaan ng kalsada. Ang biyahe patungong Cavite ay tila isang mahabang panaginip na puno ng kaba. Habang nakaupo sa loob ng bus, ang bawat paghinto nito ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na pinapalo ng hindi nakikitang takot. Hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ang lukot na papel na naglalaman ng address ni Celia, ang tanging tao na maaaring makapagbigay ng liwanag sa dilim na bumabalot sa pamilya Fuentebella. Ang bahay ni Celia ay isang maliit at payak na dampa sa gilid ng dagat. Ang hangin doon ay may halong amoy ng asin at tuyong isda. Isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling kandila sa loob ng mansyon. Nang makita ni Celia si Sola, ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay tila nabalot ng isang malalim at lumang takot. Ang kanyang mga kamay ay agad na nanginig at mabilis niyang hinila si Sola papasok sa loob. Bakit ka narito, Sola? Hindi mo ba alam na mapanganib ang ginagawa mo? Ang pabulong na tanong ni Celia, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Kailangan ko ng sagot, Ate Celia. Si Doña Sara, ginagawa niya sa akin ang ginawa niya sa inyo noon. Pinapirma niya ako sa isang pag-amin. Sagot ni Sola, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangungulila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celia.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang lumang pilat sa kanyang leeg, isang alaala ng gabing pilit siyang pinatahimik. 5 years ago, Sola, isang diamond necklace ang itinanim niya sa bag ko. I begged her. Lumuhod ako sa harap niya tulad ng isang aso, pero tinawanan lang niya ako. Sabi niya, walang maniniwala sa isang katulong na tulad ko. She destroyed my name, Sola. Hinding-hindi na ako nakahanap ng disenteng trabaho dahil sa kanya. Habang nakikinig si Sola, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang ito kwento ng isang nakaw na alahas. Ito ay kwento ng isang sistemang binuo ni Sarah upang durugin ang sinumang mas mababa sa kanya. Napagtanto ni Sola na ang bawat luha na pumatak sa mansyon ay bahagi ng isang malaking karagatan ng pait na itinago sa likod ng mga pader na gawa sa marmol. Hindi ka nag-iisa, Sola. Patuloy ni Celia habang hinahawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Lahat kaming mga nawala. Lahat kami ay may dalang sugat mula sa babaeng iyon. Ginagamit niya ang utang na loob para itali tayo at kapag hindi na tayo kailangan, itatapon niya tayo na parang basura. Nang magpaalam si Sola, ang araw ay nagsisimula na ring lumubog. Nagbibigay ng kulay kahel na tila nagbabaga sa kalangitan. Habang naglalakad siya pabalik sa sakayan ng bus, ang pakiramdam ng paglaya ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang bigat sa kanyang batok. Ang bawat tunog ng tuyong dahon na natatapakang sa likuran niya ay nagbibigay ng kilabot sa kanyang balat. Tumigil siya saglit at lumingon, ngunit ang nakita lamang niya ay ang mahahabang anino ng mga puno na tila mga daliri ng isang higanteng nagtatangka siyang abutin. Binilisan niya ang kanyang lakad, ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatuon sa kanya mula sa loob ng isang itim na sasakyang dahan-dahang gumagapang sa dilim ng kalsada. Ang takot na nadama ni Sola sa loob ng mansyon ay walang-wala sa kaba na nararamdaman niya ngayon sa labas. Sa bawat hakbang niya patungo sa sakayan, isang katotohanan ang malinaw na humahabol sa kanya. Hindi lang ang kanyang dangal ang nasa panganib, kundi ang bawat hininga na nalalabi sa kanya. Sino ang sumusunod sa kanya sa gitna ng nagbabadyang dilim? At hanggang saan ang kayang gawin ni Sarah upang masiguradong ang mga lihim ng mansyon ay mananatiling nakabaon sa limot? Ang bawat hakbang ni Soledad pabalik sa mansyon ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang mga bukong-bukong. Ang takot na nararamdaman niya mula sa kalsada ay nananatiling nakakapit sa kanyang balat. Tila isang malabig na kamay na ayaw bumitaw. Nang makarating siya sa loob ng kusina, ang bawat sulok ng silid ay tila umiikot. Ang liwanag ng bumbilya ay naging malabo at ang hangin sa kanyang lalamunan ay naging kasing nipis ng sinulid. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at bago pa man niya mahawakan ang gilid ng lababo, ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa kanyang paningin. Hindi naramdaman ni Sola ang pagtama ng kanyang katawan sa semento dahil sa isang iglap may mga bisig na sumalo sa kanya. Si Ricardo, na kanina pa balisa sa paghihintay sa kanyang pagbabalik, ay mabilis na kumilos. Binuhat niya ang dalaga ng may pag-iingat na tila bahawak niya ang isang babasaging porselana. Nadarama ni Ricardo ang matinding lamig ng balat ni Sola at ang labis na kagaanang ng katawan nito. Isang patunay ng mga gabing hindi ito kumakain at ng bigat ng pasaning kanyang dinadala. Dinala niya si Sola sa maliit na silid nito. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, dahan-dahang iminulat ni Sola ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Ricardo na malapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na hindi niya kailanman nakita mula sa sinumang naninirahan sa mansyong yon. Sir Ricardo, I'm sorry po, babalik na po ako sa trabaho. Pabulong na wika ni Sola
habang pilit na bumabangon, ngunit marahang itinuon ni Ricardo ang kanyang palad sa balikat ng dalaga upang pigilan ito. Sola, stay down. You're exhausted. Malumanay na utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Alam ko na ang tungkol kay Junjun. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong saktan ka ni Sarah nang dahil sa pera? Napatitig si Sola sa mga mata ng amo at sa unang pagkakataon, ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim ay dahan-dahang umagos, bumabasa sa kanyang namumutlang pisngi. Sir, wala po akong ibang choice. Katulong lang po ako. Ang buhay ng kapatid ko, iyon lang po ang tanging yaman ko. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabagal na paghinga ni Sola at ang tibok ng puso ni Ricardo na tila nakikiramay sa bawat patak ng luha ng dalaga. Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng una ni Sola. Hindi ito utang, Sola, at hindi mo kailangang pumirma sa anumang kasinungalingan para rito. Wika ni Ricardo, ang kanyang tinig ay tila isang panata. Ito ay para sa operasyon ni Junjun. I want you to focus on your brother. Huwag mong isipin ang perang ito. Hindi makapaniwala si Sola sa narinig. Ang pag-asang akala niya ay patay na, ay biglang nagkaroon ng liwanag. Bakit niyo po ito ginagawa, sir? Maari po kayong magalit ni Ma'am Sarah. Ngumiti si Ricardo ng may halong pait at paghanga. Dahil sa loob ng bahay na ito, ikaw lang ang tanging taong marunong magmahal ng totoo. At hindi ko hahayaang mamatay ang kabutihang yan dahil sa aming pagkakamali. Bago lumisan, dahan-dahang iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Sola. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa noo ng dalaga, isang kilos na puno ng paggalang at lihim na pagkalinga. Sa sandaling iyon, ang pagitan ng isang amo at katulong ay tila naglaho, at ang natira na lamang ay dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa gitna ng pait ng buhay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang ang seradura ng pinto ay dahan-dahang gumalaw. Ang pintuan ay bumukas nang walang anumang babala. At doon, sa gitna ng anino ng pasilyo, nakatayo si Doña Sara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa kanyang asawa na nasa loob ng silid ng isang katulong. Ang bawat hibla ng kanyang mukha ay nababalot ng matinding selos at puot. Isang bagyong handang sumabog at wasakin ang anumang kapayapaang kasisibol pa lamang. Anong uri ng kalaswaan ang ginagawa ninyo sa loob ng madilim na silid na ito? Ang tinig ni Doña Sara ay tila isang matalim na balisong na humiwa. Sa hangin, malamig at puno ng lason. Ang bawat salita niya ay nagpabigat sa atmosfera, sapat na upang tila mawalan ng oksiheno ang maliit na kwarto ni Soledad. Nanatiling nakatayo ang ginang sa hamba ng pinto. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim, tila isang halimaw na handang lumamon ng anumang bakas ng kabutihan. Mabilis na tumayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding pagkahiya at galit. Sarah, it's not what you think. Nawalan ng malay si Sola. Tinutulungan ko lang siya. Isang mapait at nakatutulig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa puting sobre na nasa tabi ng una ni Sola. Sa isang iglap, marahas niyang nilapitan ng higaan at sinunggaban ng pera. Ang bawat paghinga niya ay puno ng puot. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumubaba at tumataas dahil sa selos na tila kumukulong putik sa kanyang loob. Tinutulungan o binabayaran? Sigaw ni Sarah habang iwinawagayway ang pera sa harap ng mukha ni Sola. Ang galing mo rin, Sola. Akala ko ba ay naghihingalo ang kapatid mo? Ngunit mukhang may oras ka pa para akitin ang asawa ko sa sarili mong higaan. Ma'am,
Hindi po totoo yan. Maawa po kayo. Pabulong na pagsusumamo ni Sola, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makatapos, isang malakas na paglapat ng palad ni Sarah ang tumama sa kanyang pisngi. Dahilan upang muling bumagsak ang kanyang ulo sa unan. Hindi pa doon tumigil ang ginang. Marahas na sinunggaban ni Sarah ang mga damit ni Sola na nakatupi sa gilid, ang iisang set ng uniforme at ang lumang blusa na tanging pag-aari ng dalaga. Ang tunog ng telang nagkakapira-piraso sa ilalim ng puwersa ng mga kamay ni Sarah ay tila ang tunog ng mismong puso ni Sola na nadudurog. Itinapon ni Sarah ang mga basahan na lamang na tela sa sahig bago kinaladkad si Sola palabas ng silid patungo sa gitna ng kusina, kung saan ang ibang mga katulong ay nagising at nakatingin nang may takot at awa. Tingnan ninyong lahat ang babaeng ito. Ang hiyaw ni Sarah, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Isang akit amo. Pinapasok ko sa bahay ko, pinapakain, ngunit ang bayad ay ang paglalandi sa asawa ko. Sarah, tama na. Awat ni Ricardo habang pilit na hinahawakan ng braso ng asawa, ngunit marahas siyang itinulak ni Sarah. Huwag kang makialam, Ricardo. Kung gusto mo ang basurang ito, isama mo siya sa labas. Sa isang mabilis na pagkilos, kinaladkad ni Sarah si Sola patungo sa pintuan sa likod. Binuksan niya ang pinto at sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, marahas niyang itinulak ang dalaga palabas. Ang katawan ni Sola ay tumama sa malamig at basang semento. Ang ulan ay agad na bumalot sa kanyang manipis na damit, tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Itinapon ni Sarah ang lukot-lukot na pera sa putikan sa harap ni Sola. Ayan, kunin mo ang bayad sa katawan mo. Huwag na huwag ka nang babalik sa mansyong ito. Dahil sa susunod, hindi lang damit mo ang sisirain ko. Ang tunog ng pinto na marahas na isinara ay tila hudyat ng katapusan ng mundo para kay Sola. Nakaluhod siya sa putikan, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa lupa ay tila sumasabay sa kanyang hikbi. Wala siyang dalang anuman, kundi ang basang sobre ng pera at ang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang mansyong dati tila isang kanlungan ay naging isang madilim na bilangguan na tuluyan ng nagsara para sa kanya. Sa gitna ng kadiliman at ng nagngangalit na bagyo, tumayo si Sola. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa tubig ulan. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga paa ay humahakbang sa gitna ng baha, hanggang sa marating niya ang isang pamilyar na tarangkahan sa dulo ng kalsada. Isang maliit na plaka ang nakasabit sa gilid, bahagyang naiilawan ng poste ng kuryente. Attorney Emilio Roldan. Ang kanyang huling lakas ay ginamit niya upang kumatok sa pintuan, hindi gamit ang lakas ng kamay, kundi ang bigat ng kanyang kawalang pag-asa. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto at lumilitaw ang anino ng abogado ni Ricardo, isang katotohanan ang nanatili. Sa isipan ni Sola, ang bagyong ito ni Sarah ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya tatakbo palayo sa ulan. Ang bawat pagpalo ng mahinang kamao ni Soledad sa kahoy na pinto ng tahanan ni Attorney Emilio ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang mainit na liwanag mula sa loob ay tumama sa kanyang basang-basang anyo. Isang larawan ng kabiguan na binalot ng putik at ulan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at kulay asul na dahil sa ginaw, habang ang tubig mula sa kanyang buhok ay walang tigil na pumapatak sa sahig, na tila ba ang buong langit ay umiiyak kasabay niya. Sola? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ang gulat na tanong ni Attorney Emilio, habang mabilis na kinuha ang isang tuyong tuwalya upang ibalot sa nanginginig na dalaga. Hindi agad nakasagot si Sola. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay na hawak ang basang-basa at lukot na sobre ng pera.
Hindi ko po ninakaw ito, attorney. Ibinigay po ito ni Sir Ricardo para sa kapatid ko. Pero si Ma'am Sarah, tinapon niya ako sa labas na parang basura. Ang bawat salita ay may kasamang hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng pagkadurog na hindi kayang tahiin ng anumang paumanhin. Makalipas ang ilang sandali, ang tunog ng gulong ng sasakyan na huminto sa labas ay nagpabigat sa atmosfera. Pumasok si Ricardo na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Basang-basa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding determinasyon. Nang makita niya si Sola na nakabalot sa tuwalya at tila isang ibong nabalian ng pakpak, naramdaman ni Ricardo ang isang saksak ng pagsisisi na mas masakit pa sa anumang latigo. Attorney Emilio, it's time! Wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagundong ng paparating na bagyo. Hindi ko na kayang sikmurain ang katahimikang ito. Gusto kong buksan ang lahat ng payroll records, lahat ng kontrata, at lahat ng lihim na itinago ni Sarah sa loob ng mansyon. Doon, sa gitna ng gabing iyon, nagsimula ang paglalakbay sa madilim na landas ng katotohanan. Inilahad ni Sola ang lahat, ang manipulasyon, ang pananakot, at ang tungkol sa sobrang ibinigay ni Berta na naglalaman ng mga pangalan ng mga nawalang katulong. Habang binabasa ni Attorney Emilio ang mga dokumentong palihim na nakuha ni Ricardo, lumitaw ang isang nakagigimbal na pattern. Ang mga sahod ay kinukupit, ang mga pirma ay pinepeke, at ang mga buhay ay sinisira para lamang mapanatili ang imahe ng isang perpektong pamilya. May isang pangalan dito na pamilyar sa akin. Bulong ni Attorney Emilio habang itinuturo ang pangalang Isabel Nanay Acing Dizon. Siya ang pinakamatagal na nagsilbi bago si Berta, ngunit bigla siyang nawala at balitang nawala sa katinuan. Sa paghahanap nila ng sagot, dinala sila ng kanilang investigasyon sa isang abandonadong dampa sa likod ng lumang warehouse ng pamilya Fuentebella. Doon, natagpuan nila ang isang matandang babae na may puting-puting buhok, nakaupo sa sahig habang nakikipag-usap sa isang tuyong bulaklak. Si Nanay Acing. Ang kanyang mga mata ay tila nakatanaw sa isang mundong puno ng takot. Ang mga rosas. Pinutol niya ang mga rosas dahil mas maganda sila sa kanya. Bulong ni Nanay Acing nang makita si Sola. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata, bata. Kukunin niya ang iyong hininga at gagawin itong alikabok. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kilabot sa balat ni Sola. Napagtanto niya na si Nanay Acing ay hindi baliw. Siya ay isang saksi na winasak ng kalupitan ni Sarah. Ngunit bago pa man sila makakuha ng mas malinaw na pahayag, isang kakaibang amoy ng usok ang biglang pumasok sa loob ng dampa. Mula sa bintana, nakita ni Ricardo ang malalaking dila ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa karatig na warehouse, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng lumang payroll records at dokumentong kailangan nila upang pabagsakin si Sarah. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa dilim, tila isang babala na ang demonyo ay hindi papayag na mahubaran ng maskara ng walang madugong labanan. Ang bawat alipato na lumilipad sa hangin ay tila mga pangarap ni Sola na muling nanganganib na maging abo. Habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan nila, isang tanong ang pilit na humahabol sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang sunugin ni Sarah upang mailigtas ang kanyang sarili? At sino pa ang kailangang magbuwis ng buhay sa dambana ng kanyang kasinungalingan? Ang malalaking dila ng apoy ay tila mga kamay ng isang dambuhala na pilit inaabot ang kalangitan, nilalamon ang bawat piraso ng kahoy at papel na madadaanan nito. Ang init na nagmumula sa nagbabagang warehouse ay humahampas sa mukha ni Soledad, tuyot at nakakapuwing, habang ang bawat alipato na sumasayaw sa hangin ay tila mga abo ng kanyang huling pag-asa. Sa harap ng kanyang mga mata,
Ang mga dokumentong maglilinis sana sa kanyang pangalan ay unti-unting nagiging itim na alabok, nililipad ng hanging puno ng amoy ng sunog na pangarap. Ang mga sulat, ang mga ebidensya, pabulong na wika ni Sola. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa dagundong ng apoy na tila nagtatawanan sa kanyang hapis. Gusto niyang tumakbo patungo sa naglalagablab na gusali, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ni Ricardo sa kanyang braso ang pumipigil sa kanya. Sola, huwag! Too dangerous! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi bali ang mga papel. Basta ligtas kayo ni Nanay Ising. Hahanap tayo ng ibang paraan. Pangako. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang cellphone ni Bonnie Sola sa loob ng kanyang bulsa ay muling nanginginig ng marahas. Ang bawat pagyanig nito laban sa kanyang hita ay tila isang mabilis na tibok ng puso na humihingi ng saklolo. Nang manginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang mensahe mula sa ospital, ang mundo sa paligid niya ay biglang tumahimik. Kahit na ang apoy ay patuloy sa kanyang marahas na paglamon. Kritikal na si Junjun. Hindi na tinatanggap ng kanyang katawan ng gamot. Sola, kailangan mo nang pumunta rito. Ang basag na tinig ng nurse sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa init ng apoy. Ang bawat hininga ni Sola ay naging parang paglunok ng bubog. Napatingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. Sir Ricardo, ang kapatid ko, mawawala na siya. Mabilis silang sumakay sa sasakyan patungo sa ospital habang ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang karera laban sa tadhana. Pagdating sa ICU, ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon ay tila sumalubong kay Sola bilang isang babala ng kamatayan. Doon, sa likod ng malaking salamin, nakita niya ang maliit na katawan ni Junjun na balot ng mga tubo at wire. Ang bawat mahinang tunog ng makina na nagpapakita ng kanyang pintig ay tila isang paalala na ang bawat segundo ay isang hiram na sandali. Sola dahan-dahang lumapit sa higaan ng kapatid. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig, maputla, at tila walang buhay. Junjun, nandito na si ate. Huwag mo akong iiwan, please. Lumaban ka para sa akin. Pabulong niyang pagsusumamo. Ang kanyang noo ay idinikit sa nanginginig na kamay ng bata. Ngunit sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay muling nabasag nang marinig ni Sola ang isang pamilyar na tunog ng mararangyang sapatos na naglalakad sa pasilyo. Doña Sara. Pumasok ang ginang sa loob ng ICU. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagod o takot mula sa sunog na kanyang kinalaman. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapang-api habang nakatingin sa naghihingalong bata. Ayan na ba ang halaga ng iyong katigasan ng ulo, Sola? Ang boses ni Sara ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng kamatayan. Namatay ang mga ebidensya sa apoy at ngayon, ang kapatid mo naman, ang unti-unting nauubusan ng oras. I told you, I hold the strings here. Dahan-dahang inilapag ni Sara ang kanyang mamahaling bag sa mesa at tinitigan si Sola ng diretso. Ang pondo para sa espesyal na gamot na kailangan niya. Kailangan lang ng aking pirma para maibigay ng aking foundation sa ospital na ito. Ngunit bakit ko gagawin yon para sa isang taong nagtatangkang sirain ako? Sola, my dear, itigil mo na ang kahibangan mong ito. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo kay Ricardo at baka sa huling pagkakataon ay maawa ako sa kapatid mo. Napatitig si Sola kay Junjun pagkatapos ay kay Sara. Ang dambuhalang dilema ay nakahain sa kanyang harapan. Ang hustisya para sa lahat ng inapi o ang nag-iisang buhay na mahalaga sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Sa gitna ng puting silid,
na puno ng amoy ng kamatayan, isang tanong ang naglalakbay sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang kapatid at maaari bang mabili ng kasalanan ang isang buhay na kinuha na ng langit? Ang malawak na sala ng mansyong Fuentebella ay tila isang malaking libingan na puno ng mamahaling kasangkapan. Nang pumasok si Ricardo, ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay nagdadala ng bigat ng 1,000 kasinungalingan na matagal na niyang piniling hindi makita. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Sara sa kanyang paboritong silyang gawa sa pelus. Ang ginang ay payapang umiinom ng tsa. Ang muka ay walang anumang bakas ng pagkabagabag. Tila ba hindi siya katatapos lamang makipaglaro sa buhay ng isang naghihingalong bata sa ospital. Dahan-dahang inilapag ni Ricardo sa ibabaw ng glass table ang kanyang tablet. Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng isang pamilyar na eksena mula sa kamera ng pasilyo malapit sa kwarto ni Sara noong gabi ng pagkakawanggawa. Doon, malinaw na nakikita ang mga daliri ng ginang na sinadyang tanggalin ang perlas mula sa kanyang sariling traje de boda bago ito itinago sa loob ng kanyang mamahaling bag. Ang ebidensyang ito ay matagal na niyang hinanap at nakuha mula sa lumang security file na nakalimutang burahin ng pamunuan ng mansyon. Hanggang kailan mo balak magsuot ng maskara, Sara? Ang tinig ni Ricardo ay malamig. Walang anumang init ng pagmamahal na natitira. Tanging isang malalim na pagkasuk lamang naroon. Nakita ko ang lahat. Ang paggawa mo ng kwento. Ang pagpilit mo kay Sola na umamin sa kasalanang ikaw mismo ang gumawa. Ikaw ang nagnakaw ng sarili mong dangal. Inilapag ni Sara ang kanyang tasa. Sa halip na matakot o humingi ng tawad, isang mapait at tila baliw na tawa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tawang yon ay walang kasamang saya, kundi puno ng matinding galit at pagmamalaki. Tumayo siya, ang kanyang mukha na dating perpekto at pino ay unti-unting nabaluktot sa isang ekspresyon ng matinding panunumbat. You think this is about a pearl, Ricardo? Puno ng na wika ni Sara, ang kanyang boses ay tila isang patalim na kumukuskos sa bato. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Galing ako sa isang pamilyang nawalan ng lahat, Ricardo. Naranasan kong kutyain ng lipunan. I built this perfect life, this perfect mansion, para walang sino man ang makapag-isip na mas angat sila sa akin. Ang mga katulong na yan, sila ay dumi na kailangang turuan kung saan ang lugar nila. Kapag hindi ko sila kinontrol, sila ang aagaw sa lahat ng meron tayo. Tinitigan ni Ricardo ang babaeng nasa kanyang harapan. Hindi na niya nakikita ang asawang kanyang pinakasalan. Ang nakatayo doon ay isang estranghero na kinain ng sariling insecurities at labis na pagmamahal sa imahe. Ang sikip sa dibdib ni Ricardo ay naging tila isang kamay na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Sara ay nagpatunay lamang na ang babaeng ito ay walang kakayahang makaramdam ng awa. Wala kang karapatang maging Diyos sa buhay ng ibang tao. Pabulong na tugon ni Ricardo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Wala nang puwang sa buhay ko ang isang taong ginagawang laro ang paghihirap ng iba. Aalis ako, Sara, at dadalhin ko ang katotohanan ito sa labas upang makamit ng lahat ng sinira mo ang hustisyang ipinagkait mo sa kanila. Tumalikod si Ricardo at nagsimulang humakbang patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat paglayo niya ay tila pagpunit sa natitirang hibla ng kontrol na pilit kinakapitan ni Sara. Ang puot ng ginang ay sumabog at ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho. Sige, umalis ka! Hiyaw ni Sara. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at lason. Tumakbo ka palayo tulad ng ginawa mo noong gabing mamatay ang anak natin. Palagi ka namang ganyan, Ricardo. Tumatalikod ka kapag nagiging mahirap na ang sitwasyon. Ang mga salitang yon ay tila mga palaso na direktang tumama sa likod ni Ricardo.
dahilan upang biglang huminto ang kanyang mga paa. Ang alaala ng kanilang nawalang anak na matagal na niyang ibinaon sa limot ay biglang nagising, nagdadala ng matinding kirot na namuo sa kanyang lalamunan. Hindi mo ba alam kung bakit siya nawala, Ricardo? Pabulong ngunit mariin na patuloy ni Sarah, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang madilim na katotohanan. Akala mo ba ay aksidente lang ang pagbagsak ko sa hagdan noon? Wala kang alam sa kung ano ang kinailangan kong isakripisyo para lang manatili ka sa tabi ko. Ang hangin sa paligid ni Ricardo ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang nakapangingilabot na realisasyon. Sa likod ng perpektong mukha ni Sarah at ng yaman ng pamilya, Fuentebella, anong uri ng demonyo ang matagal na niyang kasama sa loob ng isang bubong? At ilang inosenteng buhay pa ba ang isinumpa ng mga lihim ng nakaraan? Ang bawat salitang binitawan ni Doña Sara ay tila yelo na gumapang sa mga ugat ni Don Ricardo. Ang pag-amin nito ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pagmamalaki ng isang madilim na sakripisyo. Tinitigan niya ang asawa, sinusubukang hanapin ang babaeng minahal niya noon, ngunit ang tanging nakita niya ay isang estranghero na may pusong nababalot ng itim na usok. Ang matinding pagduwal ay umakyat sa lalamunan ni Ricardo nang mapagtanto niyang ang pagkahulog ni Sarah sa hagdan maraming taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente. Sinadya nito ang pagkawala ng kanilang walang kamalay-malay na sanggol upang itali siya sa isang habambuhay na sumpa ng awa at panunumbat. Ginawa ko yon para sa atin, Ricardo. Ang patuloy na pag-angkin ni Sarah, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa isang nakapangingilabot na katinuan. Alam kong iiwan mo ako noon. Kailangan kong gumawa ng paraan upang ang iyong konsensya ang maging kadena na magpapanatili sa iyo sa tabi ko. At gumana ito, hindi ba? Hindi na kinaya ni Ricardo na marinig pa ang susunod na sasabihin ng asawa. Ang buong mansyon ay tila umiikot at sumisikip, nagiging isang dambuhalang hawla na pumipiga sa kanyang hininga. Walang anumang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang tanging naging tugon niya ay ang pagtalikod at paglakad palayo nang may matinding panginginig sa buong katawan. Iniwan niya si Sarah sa gitna ng marangyang bulwagan, isang reyna ng mga kasinungalingan na tuluyan ng nabaliw sa sariling kapangyarihan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at puting silid ng paggamutan, nakayuko si Soledad sa gilid ng higaan ng kanyang kapatid. Ang patuloy at pantay na ritmo ng makina na nagbabantay sa pintig ng puso ni Junjun ay tila isang malungkot na awit ng pag-asa na unti-unting kumukupas. Hawak-hawak ni Sola ang malamig at maliit na kamay ng bata. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa puting kumot. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang alok ni Sarah. Isang pirma, isang pagbawi ng katotohanan at mabubuhay ang kanyang kapatid. Handa na siyang isuko ang sariling kaluluwa sa dyablo para lamang makita muling ngumiti si Junjun. Nang dahan-dahan niyang bibitawan ang kamay ng kapatid upang hanapin ang nurse at sabihing tatanggapin na niya ang alok ng ginang, naramdaman niya ang isang mainit na palad na pumigil sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Ricardo. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay namumula dahil sa mga luhang pilit kinikimkim, ngunit may isang matibay na determinasyon sa kanyang anyo. Sir Ricardo, patawarin niyo po ako. Ang umiiyak na bulong ni Sola habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng lalaki. Hindi ko po kayang mawala ang kapatid ko. Babawiin ko na po ang lahat ng sinabi ko. Ako na po ang nagnakaw. Ako na po ang masama. Basta iligtas lang po niya si Junjun. Marahang hinawakan ni Ricardo ang magkabilang balikat ni Sola at inalalayan itong tumayo. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay nagbigay ng isang pambihirang init sa gitna ng malamig na kwarto, isang tahimik na pagpapalitan ng lakas sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagmalupitan ng iisang tao. Tinitigan ni Ricardo ang mga mata ng dalaga, pinupunasan ang mga luha nito
gamit ang sariling hinlalaki. Huwag mong isuko ang iyong dangal, Sola. Ang malumanay ngunit matatag na wika ni Ricardo, ang kanyang tinig ay puno ng pangako. Hindi na tayo magpapakontrol sa halimaw na yon. Ako ang magbabayad ng lahat ng kailangan ng ospital. Ibebenta ko ang aking mga personal na ari-arian, ang aking mga shares sa kumpanya, lahat. Ibibigay ko ang huling sentimo ng aking pangalan, mabuhay lang ang kapatid mo. Hindi makapaniwala si Sola sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, mula nang simulan niyang pasanin ang mundo, may isang taong sumalo sa bigat nito para sa kanya. Ibinaba ni Sola ang kanyang ulo sa dibdib ni Ricardo at doon ay humagulgol siya nang walang pagpipigil. Niyakap siya ni Ricardo nang mahigpit, isang yakap na walang bahid ng mali siya, kundi isang dalisay na pag-ibig at pangako ng proteksyon na matagal nang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Ngunit ang sandali ng kanilang paghilom ay biglang naputol ng ang makina sa tabi ng higaan ni Junjun ay naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog ng babala. Ang linya sa monitor na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso ay naging isang tuwid at malamig na guhit. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na pumasok sa silid. Pilit na inilalayo si Sola sa higaan, habang ang buong mundo ng dalaga ay muling gumuho sa harap ng naghihingalong katawan ng nag-iisang taong dahilan ng kanyang paghinga. Ang tuwid at walang patid na guhit sa monitor ay tila isang matalim na espada na humiwa sa natitirang katinoan ni Soledad. Sa likod ng makapal na salamin ng ICU, nakita niya kung paano nagkagulo ang mga doktor at nurse sa paligid ng maliit na katawan ni Junjun. Ang bawat marahas na pag-angat ng dibdib ng bata sa paglapat ng malamig na makina ng mga doktor ay sumasabay sa marahas na pagkapunit ng kaluluwa ni Sola. Gusto niyang sumigaw, pilitin ang mga pinto at yakapin ang kapatid upang ibigay ang sariling hininga. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan nang bumigay sa sobrang bigat ng pighati. Bago pa man tumama ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ng pasilyo, sinalo siya ng matitibay na bisig ni Ricardo. Niyakap ng lalaki si Sola nang napakahigpit. Itinatago ang mukha ng dalaga sa kanyang malapad na dibdib upang hindi na nito makita ang brutal na pakikipaglaban ng kanyang kapatid kay kamatayan. Ang bawat pagyanig ng katawan ni Sola dahil sa matinding pag-iyak ay sinasalo ni Ricardo. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bilyonaryo at hindi katulong si Sola. Sila ay dalawang taong nakatayo sa bingit ng kawalan, magkasamang humihingi ng himala sa langit. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng mahahabang minuto. Hanggang sa dahan-dahang nagbago ang anyo ng linya sa monitor. Mula sa isang malamig na tuwid na guhit, muling lumitaw ang maliliit na alon, ang ritmo ng buhay na pilit na bumabalik. Ang dibdib ni Junjun ay nagsimulang gumalaw sa isang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na paghinga. Lumabas ang doktor, pagod ngunit may dalang liwanag sa kanyang mga mata, upang ipahayag na nakatawid ang bata sa pinakamapanganib na bahagi. Ngunit kailangan ng isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Walang pag-aalinlangang lumapit si Ricardo sa doktor. Kinuha niya ang mga papeles at walang atubiling isinulat ang kanyang pangalan. Ginagarantiyahan ang lahat ng gastusin gamit ang kanyang personal na yaman at mga negosyo. Tinitigan ni Sola ang likuran ni Ricardo habang pinipirmahan nito ang mga dokumentong magliligtas sa kanyang kapatid. Ang luhang pumatak ngayon sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng takot, kundi ng isang labis at nag-uumapaw na pasasalamat. Ang sugatang puso ni Sola ay dahan-dahang naramdaman ang isang kakaibang init, isang uri ng paghilom na nagmumula sa katotohanang may isang taong handang isugal ang lahat para sa kanya. Nang makalapit muli si Ricardo, dahan-dahang inabot ni Sola ang kamay ng lalaki. Ang kanyang mga magaspang na daliri ay mahigpit na kumapit sa maiinit na palad ni Ricardo. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay mayroong bagong ningning ng katapangan.
Ang kalapitan ng kamatayan ay sumunog sa huling hibla ng kanyang karuwagan. Sir Ricardo! Tapos na ang pag-iyak ko sa dilim. Wika ni Sola. Ang kanyang tinig ay buo at hindi na nanginginig, bagamat may bakas pa rin ng pait ng nakaraan. Ginawa ni Ma'am Sara ang lahat para iparamdam na wala tayong laban. Pero hindi na ako magtatago. Gusto kong harapin siya. Para kay Junjun, para kay Nanay Ising, at para sa lahat ng inalisan niya ng dangal. Tiningnan ni Ricardo ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Nakita niya ang isang nagising na leon mula sa anyo ng isang maamong tupa. Isang manipis at mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki, habang dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng kamay ni Sola. Bukas ng gabi ang Grand Charity Gala niya, Sola. Ang gabi kung saan ipagmamalaki niya sa buong lipunan ang kanyang pekeng kabutihan. Ito ang kanyang pinakamahalagang entablado. Habang pinag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang, dahan-dahang bumukas ang pinto ng pasilyo mula sa elevator. Dumating si Attorney Emilio, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, naglalakad ang mga babaeng may kani-kaniyang kwento ng pighati. Si Celia, kasama ang higit sa 10 iba pang mga dating katulong na matagal nang pinatahimik ni Sarah. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng pag-aalinlangan, ngunit nang makita nila si Sola na nakatayo ng tuwid sa kabila ng lahat ng trahedya, ang kanilang takot ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Doon sa labas ng pintuan ng ICU, isang tahimik na alyansa ang nabuo. Ang mga kamay na sanay maglaba, maglinis at magluto ay ngayon ay magkakasamang nakakuyom bilang paghahanda sa isang laban. Ngunit habang tinititigan ni Sola ang mga kasamahang handang tumestigo, isang malamig na katanungan ang gumapang sa kanyang isipan. Kapag inilantad nila ang lahat ng baho ng pamilya Fuentebella bukas ng gabi, gaano kalaking pinsala ang ibabalik ni Sarah at handa ba siyang isugal maging ang unti-unting umuusbong na pagtingin niya kay Ricardo para lamang makamit ang katarungan? Ang gabi bago ang malaking pagtitipon ay dumaan na tila isang mabagal na agos ng tubig na tahimik na naghuhugas sa mga lumang sugat. Sa isang pribadong silid na inihanda ni Attorney Emilio malayo sa anino ng mansyong Fuentebella, nakaupo si Soledad kasama ang mga kababaihang dati ay naging biktima ng kalupitan ni Doña Sara. Tinitigan ni Sola ang kanilang mga kamay habang sila ay nakapalibot sa isang mahabang mesa, mga kamay na puno ng kalyo, mga balat na sinunog ng matapang na sabon at mga daliring nanginginig sa alaala ng mahabang panahon ng takot. Ngunit sa gabing ito, ang mga kamay na yon ay magkakahiwalay na nag-abot upang maghawak-hawak, bumubuo ng isang hindi masisirang tanikala ng pag-asa at pagkakaisa. Matagal na tayong nagtago sa dilim, Sola. Wika ni Celia. Ang kanyang tinig ay may dalang pait, ngunit binalot ng bagong sibol na tapang. Ginawa tayong alikabok ni Sarah, mga duming madaling itago sa ilalim ng kanyang mamahaling basahan. Pero bukas, hindi na tayo mga aninong madaling tapakan. Bukas, tayo ang magiging liwanag na susunog sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang bawat pagtango at bawat luha na dahan-dahang pinupunasan ng mga babae sa silid ay nagbigay ng pambihirang lakas kay Sola. Hindi na lamang ito laban para sa buhay ni Junjun. Ito ay isang banal na tungkulin upang ibalik ang dangal ng bawat inang nawalan ng trabaho, bawat anak na nakulong sa utang na loob, at bawat kaluluwang dinurog ng huwad na kapangyarihan ng pamilya Fuentebella. Habang nagpapahinga ang lahat para sa kinabukasan, naiwan si Sola sa balkonahe ng silid, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad na tila mga nakakalat na bituin sa lupa. Ang malamig na simoy ng hangin ay humaplos sa kanyang mukha, ngunit mas nangibabaw ang init ng isang pamilyar na presensya na lumapit sa kanyang likuran. Dumating si Ricardo na may bitbit na isang mahaba at simpleng kahon. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ni Sola at dahan-dahang binuksan.
Sa loob nito ay isang simpleng itim na bestida, walang makikinis na perlas o kumikinang na brilyante na nakaburda. Ngunit sapat ang ganda nito upang magbigay ng sapat na dangal sa sinumang magsusuot. Hindi mo kailangan ng mamahaling alahas para maging kapita-pitagan sola. Malumanay na wika ni Ricardo habang inililipat ang paningin mula sa damit patungo sa mga mata ng dalaga. Ang iyong katotohanan at ang iyong malinis na puso ang pinakamahalagang kasuotan na dadalhin mo bukas. Dahan-dahang hinaplos ni Sola ang malambot na tela ng bestida. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang tinititigan ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Natatakot po ako para sa inyo, Sir Ricardo. Kapag ginawa natin ito bukas, kapag inilantad namin ang lahat ng ginawa ni Ma'am Sara, masisira rin ang pangalan ninyo. Ang pamilya Fuentebella ay magiging katatawanan sa buong lipunan. Mawawala ang lahat ng inyong pinaghirapan. Humakbang si Ricardo papalapit, tinapos ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at banayad na hinawakan ang magkabilang pisngi ni Sola. Ang paglapat ng kanyang maiinit na palad sa malamig na balat ng dalaga ay tila nagpabura sa lahat ng pighating na karaang dinanas nila pareho. Ang kanilang mga mata ay nag-usap sa isang malalim na wika na tanging mga pusong parehong sugatan lamang ang makakaunawa. Ano ang halaga ng isang malinis na pangalan kung ang pundasyon nito ay gawa sa putik at dugo ng mga inosenteng tao? Pabulong na tugon ni Ricardo. Ang kanyang hininga ay malapit na malapit sa mukha ni Sola, nagdadala ng kapayapaan sa naguguluhang isipan ng dalaga. Handa akong mawala ang lahat ng yaman, Sola. Handa akong mahusgahan ng mundo. Huwag lang ikaw at huwag lang ang katarungang nararapat sa inyong lahat. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagkatao. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, idinikit ni Ricardo ang kanyang noo sa noo ni Sola. Walang anumang mapusok na paggalaw, tanging isang tahimik na pag-angkin ng mga kaluluwang handang maging sandalan ng isa't isa sa paparating na bagyo. Napapikit si Sola, hinahayaan ang sarili na damhin ang pagmamahal na kailanman ay hindi niya inakalang karapat-dapat niyang matanggap. Kinabukasan ng gabi, ang malaking ballroom ng pinakasikat na hotel sa lungsod ay napuno ng kinang at pagpapanggap. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng matinding liwanag sa mga panauhing suot ang kanilang pinakamagarang damit. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Sara, isang larawan ng huwad na perpeksyon at pag-ibig sa kapwa. Nakangiti siya ng pagkatamis-tamis habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag tungkol sa kanyang pondo para sa mga mahihirap. Walang kamalay-malay sa bagyong naghihintay sa labas ng bulwagan. Sa mismong sandaling iyon, sa labas ng malalaking pintuang gawa sa kahoy at salamin, nakatayo si Soledad. Suot niya ang itim na bestida, ang kanyang ulo ay nakataas, at sa kanyang likuran ay ang mahabang linya ng mga kababaihang handa ng maningil ng pait ng nakaraan. Ngunit habang nakadapo ang kamay ni Sola sa malamig na hawakan ng pinto, isang mabigat na katanungan ang muling bumaon sa kanyang dibdib. Ang pagbubukas ng pintong ito ay mangangahulugan ng paggiba sa buong mundo ni Ricardo. Kakayanin ba ng kanyang pusong makita ang pagbagsak ng lalaking nagturo sa kanyang muling magmahal, kapalit ng kalayaang matagal na nilang inaasam? Ang malalaking pintuang gawa sa kahoy at salamin ay dahan-dahang itinulak ni Soledad. Ang pag-ikot ng mga bisagra nito ay nagdala ng isang mabigat at nagbababalang presensya na tuluyang sumira sa malambing na musika ng orkestra na pumapailan lang sa loob ng bulwagan. Sa isang iglap, ang mga matang dati ay nakatuon sa kumikinang na entablado ay sabay-sabay na lumingon sa bukana ng ballroom. Ang mga panauhing suot ang kanilang mga diamante at sutla ay tila naging mga estatwa sa gulat nang makita ang hanay ng mga kababaihang pumasok. Sa unahan ng hanay ay si Sola,
Suot ang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na determinasyon. Sa kanyang likuran ay si Celia at higit sa 10 iba pang mga dating katulong na ang mga pangalan ay matagal nang ibinaon ni Doña Sara sa limot. Ang kanilang sabay-sabay na paghakbang sa makintab na sahig ay hindi gumawa ng marahas na ingay, ngunit ang bigat ng kanilang pagpasok ay sapat na upang lamunin ang lahat ng hangin sa loob ng malawak na silid. Sa ibabaw ng entablado, ang perpektong nangiti ni Doña Sara ay unti-unting nanigas. Ang mga daliri niya na nakahawak sa mikropono ay biglang namuti sa sobrang higpit ng pagkakakapit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa halu-halong takot at matinding galit nang makilala ang mga mukha ng mga babaeng inakala niyang hindi na kailanman magkakaroon ng boses. Ngunit bilang isang babaeng sanay magsuot ng maskara, mabilis niyang binago ang kanyang anyo. Isang mapagkunwaring ekspresyon ng awa ang kanyang ipinakita sa mga manonood. Ladies and gentlemen, patawarin ninyo ang abalang ito. Ang malambing ngunit nakakalasong tinig ni Sara ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ito ang aking dating katulong na nagnakaw ng aking perlas. Siguro ay nandito siya upang humingi ng kapatawaran sa harap ninyong lahat. Sola, my dear, hindi ito ang tamang lugar para sa iyong pagmamakaawa. Ang bawat salita ni Sara ay tila mga karayom na pilit itinusok sa pagkatao ni Sola, ngunit hindi na siya ang dating babaeng yuyuko at iiyak sa gilid. Patuloy siyang naglakad papalapit sa entablado hanggang sa huminto siya sa mismong paanan nito. Iniangat niya ang kanyang paningin at tinitigan ng diretso ang ginang. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakapangingilabot na katahimikan, isang uri ng katahimikan kung saan nararamdaman ng lahat ang paparating na unos. Hindi kami nandito para humingi ng tawad, Doña Sara. Ang tinig ni Sola ay buo. Walang anumang bakas ng panginginig, kahit pa ang kanyang puso ay tila pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Nandito kami para ibalik sa iyo ang lahat ng kasinungalingang ipinakain mo sa amin. Nandito kami para bawiin ang dangal na ninakaw mo. Naguluhan ang mga bisita. Nagsimula ang mga mahihinang bulungan, mga palitan ng mapanuring tingin sa pagitan ng mga mayayamang negosyante at kanilang mga asawa. Ang pagkapahiya ay nagsimulang gumapang sa mukha ni Sara. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas at bumaba, at ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Security! Palabasin ninyo ang mga basurang ito. Sila ay mga sinungaling. Ang matinis na utos ni Sara, ang kanyang boses, ay naging tila kalmot ng pusa sa salamin. Mabilis na kumilos ang mga nakabarong na gwardiya, handang hawakan sina Sola at kaladkarin sila palabas. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, isang matipunong figura ang humakbang mula sa anino ng gilid ng entablado. Si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay walang emosyon, malamig at hindi matitinag. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang tahimik na utos na agad nagpatigil sa mga tao sa paligid. Ang kanyang presensya ay sapat na upang kilalanin ng lahat kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa gabing iyon. Huwag ninyo silang hahawakan, ang mariing utos ni Ricardo habang dahan-dahang umaakyat sa entablado, palapit sa kanyang nanginginig na asawa. Sila ang aking mga espesyal na panauhin sa gabing ito. Tumingin si Sara kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nag-aapoy sa puot at panunumbat. Ricardo, ano ang ginagawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng ating pamilya. Baliw ka na ba? Pabulong na banta ni Sara upang hindi marinig ng mga tao sa ibaba. Ngunit ang pagyanig ng kanyang mga labi ay nakikita ng lahat. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, lumapit siya sa gitna, hinarap ang daan-daang matang nakatingin sa kanila, at dahan-dahang kinuha ang mikropono mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Sara. Ang malamig na tingin niya ay ipinukol niya sa ginang bago siya nagsalita. Sa loob ng maraming taon,
Ang pamilya Fuentebella ay nakilala sa pagkakawanggawa. Ngunit ngayong gabi, tinatapos ko ang ilusyong yon. Ang pondong ipinagmamalaki ng aking asawa ay hindi nagmula sa kabutihan ng puso. Nagmula ito sa pagnanakaw ng sahod, sa pagmamalupit, at sa paninira ng buhay ng mga taong pinangakuan niyang tutulungan. Ang bulwagan ay tila nawalan ng oksiheno. Ang mga salitang iyon mula mismo sa bibig ng isang bilyonaryo na nagpapabagsak sa sarili niyang asawa ay isang lindol na yumanig sa buong mataas na lipunan. Dahan-dahang napaurong si Sarah, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit ang mga matang dati ay sumasamba sa kanya, ngayon ay puno ng pandidiri at pagkabigla. Sa huling pagtatangka ng desperasyon, sinubukan ni Sarah na agawin muli ang mikropono, ngunit isang higanting anino ang biglang tumabon sa kanya. Ang malaking screen sa likuran ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng foundation ay biglang nagliwanag. Sa kumpas ni Attorney Emilio mula sa control room, nagsimulang lumabas sa screen ang isang pamilyar na video na kailanman ay hindi inakala ni Sarah na masisilayan ng liwanag. Nang lumingon si Sarah at makita ang kanyang sariling imahe sa screen, ang mismong eksena kung saan palihim niyang tinatanggal ang perlas sa kanyang damit bago mag-akusa ng pagnanakaw, ang natitirang dugo sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Ngunit ang video ay simula pa lamang dahil kasunod nito ay ang mabibigat na patunay at mga tinig na handang ilibing si Sarah ng buhay sa harap ng mundong labis niyang sinamba. Ang malaking screen sa likuran ng entablado ay nagpatuloy sa pagliliwanag, buong tapang na inilalantad ang bawat anino ng kasinungalingan na matagal nang ibinaon ni Doña Sarah. Matapos ang malinaw na video ng pagtatago niya ng perlas, sumunod na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang mga boses na pilit niyang pinatahimik, mga audio recording ng pagmamakaawa, mga litrato ng pekeng kontratang sa pilitang pinapirmahan sa mga katulong, at ang bank records ng mga kinupit na sahod. Ang bawat patunay na lumabas ay tila mga palaso na walang awang bumaon sa perpektong imahe ng ginang. Unti-unting winawasak ang gintong pedestal na kanyang kinatatayuan. Ang mga mayayamang panauhin na kanina lamang ay pumapalakpak sa kanyang mga talumpati ng kabutihan ay ngayoy nakatingin ng may matinding pandidiri. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamera. Ang liwanag na nagmumula sa mga ito ay tila mga walang patid na kidlat na humahampas sa putlang mukha ni Sarah. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang mga mata habang umaatras, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mamahaling traje. Hindi totoo yan, mga kasinungalingan. Gawa-gawa lamang nila iyan upang sirain ako. Ang madiin ngunit desperadong sigaw ni Sarah, bagaman ang kanyang tinig ay nalulunod sa matinding pag-ugong ng mga bulungan at paghusga ng mga tao sa paligid. Mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang umakyat si Berta, ang matandang mayordoma. Ang kanyang paglakad ay mabagal at nakayuko, dala ang labis na bigat ng pagsisisi. Huminto siya sa tapat ng mikropono, ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang humarap siya sa naguguluhang madla. Patawarin ninyo ako. Wika ni Berta, ang kanyang tinig ay basag, ngunit buo ang pasya. Totoo ang lahat. Ako ang ginamit ni Ma'am Sarah upang itago ang mga perang ninakaw niya sa mga katulong. Inilagay niya iyon sa isang account na nakapangalan sa akin. Nanahimik ako dahil sa takot at maling utang na loob. Ngunit hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng mga buhay na sinira namin. Ang pag-amin ng pinagkakatiwalaang mayordoma ang naging huling pako sa kabaong ng dangal ni Sarah. Ang ginang ay tuluyang napaluhod sa malamig na sahig ng entablado. Ang kanyang magarang damit ay nalukot at ang kanyang buhok na kanina'y perpektong nakatali ay nagsimulang gumuho. Wala siyang nakikitang awa sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tanging pagkasuklam, ang lahat ng kanyang kayamanan
Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang takpan ang kabulukan ng kanyang kaluluwa. Sa gabing iyon, hindi siya namatay sa pisikal na paraan, ngunit ang kanyang pangalan, ang tanging bagay na pinahahalagahan niya ng higit sa lahat, ay dumanas ng isang malagim at pampublikong kamatayan. Sa gitna ng nakakabinging kaguluhan, habang ang mga awtoridad ay nagsisimulang pumasok sa bulwagan upang imbestigahan ang mga isiniwalat na ebidensya, umatras si Soledad. Tinitigan niya ang entablado, hindi upang magsaya sa pagbagsak ng kanyang tagapagpahirap, kundi upang pagmasdan si Ricardo. Nakita niya kung paano hinarap ng lalaki ang galit at pagkabigla ng mga negosyante. Tinatanggap ang lahat ng paninisi at pagkasira ng negosyo ng kanyang pamilya nang walang reklamo. Naramdaman ni Sola ang isang mainit na luha na tumulo sa kanyang pisngi. Nakuha na niya ang hustisya, ngunit ang halaga nito ay ang pagkawasak ng mundo ng lalaking nagturo sa kanyang muling magmahal. Lumingon si Ricardo upang hanapin ang babaeng naging dahilan ng kanyang paggising. Gusto niyang yakapin si Sola, sabihin sa kanya na tapos na ang laban, na ligtas na sila. Ngunit nang hagilapin ng kanyang mga mata, ang hanay ng mga kababaihan, wala doon ang babaeng nakaitim na bestida. Mabilis na bumaba si Ricardo mula sa entablado. Isiniksik ang sarili sa pagitan ng mga nagkakagulong tao. Hinanap niya si Sola sa pasilyo, sa labas ng hotel, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na simoy ng gabi. Bumalik siya sa bulwagan. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa pangamba. Nang mapadako ang kanyang tingin sa maliit na lamesa malapit sa pintuan, nakita niya ang isang nakatuping papel, nakapatong sa ilalim ng isang baso. Nanginginig ang mga daliri ni Ricardo nang dahan-dahan niyang buksan ang sulat. Ang pamilyar na sulat kamay ni Sola ay nagdala ng matinding pait at kirot sa kanyang dibdib. Sir Ricardo, salamat sa pagbabalik ng aming dangal at sa pagliligtas sa kapatid ko. Ngunit hindi ko maaring itayo ang aking kaligayahan sa ibabaw ng pagkawasak ng iyong pangalan. Aayusin ko ang buhay namin ni Junjun at hahayaan kitang ayusin ang sayo. Hanggang sa muli, ang iyong Sola. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na patalim na dumaan sa nag-iinit na puso ni Ricardo. Sa pagtatapos ng gabi ng katarungan, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Hawak ang paalam ng nag-iisang babaeng minahal niya ng totoo. Habang ang paligid ay patuloy sa pag-ingay at paghusga, isang mapait na tanong ang nanatili sa isipan ni Ricardo. Hanggang saan ang kaya niyang lakbayin upang mahanap muli ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na buhay at mayroon pa kayang puwang ang kanilang pag-ibig sa mundong puno ng wasak na alaala? Ang umaga matapos ang malagim na pagbagsak ay nagdala ng malamig at maputlang sikat ng araw sa loob ng mansyong Fuentebella. Wala na ang mga nakangiting mukha ng mga piling panauhin at ang amoy ng mamahaling kape na nagkukunwaring nagbibigay ng init sa tahanan. Sa loob ng malawak na silid-damitan, nakaupo si Doña Sara sa malamig na sahig. Nakapaligid sa kanya ang mga nagkalat na diamante, mga perlas at sutlang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatanaw sa isang kawalan. Nang dumating ang mga awtoridad kasama si Attorney Emilio upang ihain ang mga formal na sakdal laban sa kanya para sa pandaraya at paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, walang paglaban na naganap. Hindi na kinailangan pa ng posas upang igapos siya. Ang mabagal na paglalakad ni Sara palabas ng mansyon, habang tahimik na pinagmamasdan ng mga natirang katulong na dati ay nanginginig sa kanyang presensya, ay ang kanyang sariling prosesyon patungo sa isang buhay na walang dangal. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang bumibigay sa bigat ng matinding kahihiyan, isang madilim na bilangguan na siya mismo ang nagtayo, gamit ang kanyang sariling panlilinlang. Sa kabilang banda ng lungsod, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mataas na lipunan, nakaupo si Ricardo
sa kanyang lumang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nagkapatong-patong ang mga dokumento ng pagbebenta ng kanyang mga personal na ari-arian, kasama ang mga tseke na nakapangalan kina Celia, Nanay Ising, at sa iba pang mga kababaihang naging biktima ng kanyang asawa. Ibinigay niya ang lahat ng kinakailangang danyos. Ang kanyang pangalan sa lipunan ay naging isang malaking babala na lamang sa mga pahayagan, ngunit sa bawat pirma na kanyang inilalapat sa papel, isang pambihira at kakaibang gaan ang kanyang nararamdaman. Wala nang mga lihim na kailangang protektahan. Kinuha niya ang nakatuping sulat ni Sola mula sa bulsa ng kanyang polo at idinikit ito sa kanyang dibdib. Dinarama ang natitirang alaalang iniwan ng dalaga. Ang pangako niya sa sarili ay napakalinaw. Kailangan muna niyang linisin ang mga guho ng kanyang nakaraan at patunayan ang kanyang pagbabago bago siya magkaroon ng karapatang hanapin muli ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kalayaan. Lumipas ang mga linggo na tila mga dahong dahan-dahang inililipad ng hangin patungo sa isang bagong panahon. Sa isang tahimik na paggamutan sa probinsya ng Iloilo, ang maputlang kulay sa mukha ni Junjun ay tuluyan ng napalitan ng rositas na sigla. Ang matagumpay na operasyon ay naging isang himala na araw-araw at gabi-gabing pinasasalamatan ni Sola. Habang pinagmamasdan niya ang kapatid na mahimbing na natutulog, walang nakakabit na mga tubo at makina, kundi ang payapang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Naramdaman ni Sola na tuluyan ng naglaho ang mga anino ng mansyong Fuentebella sa kanyang mga panaginip. Ang paghilom ay nagsimula na, hindi sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa pagyakap sa bagong bukas. 6 na buwan ang tahimik na lumipas. Ang hangin sa probinsya na may dalang amoy ng dagat at sariwang simoy ng umaga ay naging mabisang gamot sa mga sugat ni Sola. Isang hapon, habang masaya siyang nagpipintura ng isang lumang piraso ng kahoy upang gawing karatula para sa kanyang itatayong maliit na negosyong paglalaba, tumakbo, palapit si Junjun. May dala itong isang maliit na pakete na ibinigay ng mensahero. Wala itong pangalan ng nagpadala, tanging ang address lamang nila ang nakasulat sa labas gamit ang isang pamilyar at matikas na sulat kamay. Dahan-dahang binuksan ni Sola ang pakete. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok sa isang ritmo ng pananabik na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang mga luha. Sa loob nito ay isang tuyo at maayos na nakaapit na bulaklak ng orkidyas, ang mismong uri ng bulaklak na palagi niyang inaalagaan nang may pagmamahal sa hardin ng mga Fuentebella noong mga panahong siya ay isang alipin pa. Sa ilalim ng natuyong bulaklak ay may isang maliit na papel na naglalaman lamang ng 4 na salita. Malinis na ang lahat. Napatingin si Sola sa malawak na karagatan. Ang hangin ay marahang humaplos sa kanyang buhok, habang ang isang matinding katanungan ay naglalaro sa kanyang isipan. Handa na kaya siyang muling pagbuksan ng pinto ang lalaking iniwan niya sa dilim? Ngayong unti-unti na itong humahakbang patungo sa kanyang liwanag. Ang umaga sa bayan ng Iloilo ay nagdala ng isang ginintuang liwanag na naglalaro sa mga puting kumot na nakasampay sa labas ng isang maliit na tindahan. Ang karatula na gawa sa lumang kahoy at pininturahan ng maaliwalas na asul ay may nakasulat na Dangal Laundry. Ito ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay ang matamis na bunga ng mga luha at pagtitiis ni Soledad. Ang amoy ng malinis na sabon ay sumasabay sa pag-ihip ng sariwang hangin mula sa dagat. Isang pabango ng kalayaan na pumapawi sa lahat ng alikabok at pait ng kanyang nakaraan. Kasama niya si Celia sa pagtiklop ng mga damit. At ang bawat palitan nila ng tingin ay naglalaman ng mga ngiting hindi na kailanman mananakaw ng sino mang may kapangyarihan. Sa hindi kalayuan, ang masiglang pagtakbo ni Junjun sa dalampasigan ay isang tanawin na nagpapasikip sa dibdib ni Sola sa labis na kaligayahan. Wala na ang mga malamig na tubo, wala na ang magulong paligid ng ospital. Tanging ang malakas at pantay
na pag-angat ng kanyang dibdib habang hinahabol ang mga alon na humahalik sa buhangin. Pinunasan ni Sola ang pawis sa kanyang noo at huminga ng malalim. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila naghuhugas sa mga natitirang peklat ng kanyang kaluluwa. Nang dahan-dahang lumubog ang araw at kulayan ng kahel at lila ang kalangitan, naglakad si Sola patungo sa dalampasigan upang damhin ang kapayapaan ng hapon. Hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ang pinatuyong orkidyas na natanggap niya noong nakaraang araw. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa lalaking nagpadala nito nang bigla niyang naramdaman ang isang tahimik ngunit pamilyar na presensya. Ang pagbaon ng mga mabibigat na yabag sa malambot na buhangin ay huminto sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon agad. Hinahayaan ng kanyang puso na kilalanin ang nagmamay-ari ng presensyang iyon bago pa man kumpirmahin ng kanyang mga mata. Nang tuluyan siyang humarap, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Nakatayo roon si Ricardo. Wala na ang mga mamahaling Amerikana. Wala na ang higpit at lamig ng isang bilyonaryo na pinapasa ng pangalan ng isang makapangyarihang pamilya. Suot niya ang isang simpleng puting polo na bahagyang nililipad ng hangin at isang ordinaryong pantalon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod mula sa mahabang paglalakbay, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang dalisay at hindi matatawarang kapayapaan. Napakaganda ng lugar na ito, Sola. Ang malumanay na wika ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay tila isang pamilyar na kanta na nagpatunaw sa huling yelo sa puso ng dalaga. Ang layo sa ingay at mga kasinungalingan. Sir Ricardo, pabulong na sagot ni Sola, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig sa halu-halong pananabik at pagkagulat. Isang marahang iling ang isinagot ng lalaki habang dahan-dahan itong humahakbang papalapit. Ricardo na lamang, wala na ang sir. Wala na rin ang mga mansyon at ang mga negosyong itinayo sa ibabaw ng luha ng iba. Tinupad ko ang pangako ko, Sola. Ibinigay ko ang lahat upang mabayaran ang mga kasalanan ng nakaraan. Wala na akong maipagmamalaking yaman ngayon, kundi ang isang malinis na pangalan na sana ay maging sapat upang makatayo ako muli sa harap mo. Hindi na napigilan ni Sola ang mga luha ng matinding kaligayahan. Sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang laban sa buhay, ngumiti siya nang walang anumang halong takot o pag-aalinlangan. Dahan-dahang iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Sola. Pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang hinlalaki. Ang mainit na paglapat ng kanyang palad ay isang tahimik na pangako ng habambuhay na pag-iingat. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng naglaho at habang nakatanaw sila sa walang hanggang karagatan, isang pag-ibig na hinubog ng sakripisyo at pinatibay ng katarungan ang tahimik na namulaklak sa ilalim ng kalangitan. Ngunit habang magkasama nilang pinagmamasdan ang huling sikat ng araw, tila may isang katanungan na nananatili sa hangin para sa lahat ng mga pusong nakasaksi sa kanilang kwento. Sa pagtatapos ng mahaba at madilim na gabi ng mga luha, anong uri ng tahanan ng kanilang itatayo ngayon ng magkasama at tunay nga bang nawala na ang lahat ng anino ng nakaraan? Sa isang maliit at puting silid na malayo sa kinang ng syudad at sa mga nagtataasang pader ng mansyong Fuentebella, nakaupo si Sarah sa tapat ng isang bintanang may rehas. Wala na ang mga mamahaling pampaganda na nagtatago sa kanyang mga kapintasan at wala na rin ang mga diamanteng dati ay kumikinang sa kanyang leeg. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay walang tigil sa pagkuskos sa laylayan ng kanyang simpleng uniforme. Sa pasilidad na yon, pilit na binubura ang isang mantsa at naghahanap ng isang nawawalang perlas na siya lamang ang nakakakita. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nakulong sa isang madilim na kahapon kung saan siya ay patuloy na nag-uutos sa mga aninong hindi na kailanman susunod sa kanya. Nang mabalitaan ito ni Soledad,
Walang puot o tuwa na namuo sa kanyang dibdib. Tanging isang malalim na awa para sa isang babaeng ginamit ang buong buhay upang magtayo ng isang palasyo ng kasinungalingan na sa huli ay siya rin ang dumurog. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng Iloilo, habang ang kalangitan ay nagpapalit ng kulay mula sa mainit na kahel patungo sa mapayapang lila, nakasandal ang ulo ni Sola sa malapad na balikat ni Ricardo. Ang marahang paghampas ng mga alon sa buhangin at ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanilang mga mukha ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanilang mga nakaraang sugat. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Ricardo sa kanyang mga magaspang na kamay ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng isang pambihirang pakiramdam ng kaligtasan. Napatawad ko na siya, Ricardo. Pabulong na wika ni Sola. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa walang hanggang karagatan na nag-uugnay sa langit at lupa. Hindi dahil karapat-dapat siya sa aking kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinutol ko na ang tanikala ng utang na loob na ginamit niya upang igapos ang aking kaluluwa. Ngayon, malaya na ako. Dahan-dahang inilapit ni Ricardo ang kanyang mga labi sa noo ni Sola, nag-iiwan ng isang matagal at puno ng paggalang na halik na nagpapatunay ng kanyang habambuhay na debosyon. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan, hindi sa loob ng isang bahay na puno ng mga tahimik na luha at matataas na pader, kundi sa isang payak na pamumuhay kung saan ang bawat ngiti ay totoo at ang bawat umaga ay isang pangako ng bagong pag-asa. Wala ng mga lihim, wala ng mga maskara, tanging 2 taong naghilom sa yakap ng isa't isa. Ang kwento ni Sola at Ricardo ay nag-iiwan ng isang malalim na aral na uukit sa puso ng bawat nakasaksi sa kanilang paglalakbay. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa kinang ng mga alahas na kanyang suot, sa laki ng kanyang mansyon, o sa dami ng pondong kanyang ipinangangalandakan sa lipunan. Ang dangal ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso, sa paggalang niya sa mga taong walang kakayahang lumaban at sa tapang niyang tumayo para sa katotohanan kahit pa ang kapalit nito ay ang lahat ng kanyang yaman. Ang kabutihan na itinanim sa gitna ng paghihirap ay laging mamumulaklak sa tamang panahon, habang ang kasamaang itinatago sa ilalim ng mamahaling sutla ay tuluyang mabubulok at sisingil sa nagtanim nito.